Yes, hello mga ka-people. Nandito na naman po si Granny Esther. At yung first part ko ng Palawan expedition po namin, city tour yun. And thank you for watching that. At ito na po yung part 2 kung saan kami ay pupunta doon sa underground river doon sa Palawan. Ito yung part 2 namin. Doon yung makikita yung kagila-gilalas talaga ng mga stalagmite, mga talagang coral, mga mineral. At I hope you will enjoy watching this video from my part yung Palawan Underground River National Park. Thank you at go to my video. Dito po kami sa Puerto Princesa Subterranean River National Park. Hindi kami ng permit para bukas pupunta kami. It is a protected area management. Pakikita ko sa inyo. Habang hinihintay ko yung anak ko kasi siya ang manghihingi ng diba? Manghihingi ng permit. Pumunta ko dito sa type nila. Hindi ko alam kung sino ito. Kung sino ito dito monumento. Let's see. This one. Eugenio Mendoza. Nandito na po kami. Kailangan bago kami pumunta ng underground river ay kailangan mag-register dito sa Puerto Princesa Subterranean River. Tama lang yan. Ito po kami ngayon. Ang anak ko mag-register. Ayan sila. Pinasawa po ako sa video. Ayan po sila. Ito na. Hi guys, welcome to my vlog. This is Mustizo Girl. Ayan po. Diba ang ganda mo dyan? Yes, ito na nga. Naghihintay na ng approval ng para pangkakuha na kami ng permit. Yan. Ito na yung way namin through by van na aming hinire with our tour guide. Ito na yung way papunta doon sa underground river. Pero kailangan muna namin siyempre sumakay ng boat. Oh, yan. Para makarating doon. Nandito na kami. Bukuhan na po, pinapaanan ng ticket para makapunta. Ito po yung masasakyan namin na mga bangka po yan. Nasasakyan namin patungo doon sa underground river. Pero kailangan namin tumawid ng West Philippine Sea. Yes. Narinig yung West Philippine Sea. Sabi nga ng tour guide namin, pag daw nagkaroon ng giyera, ang unang makagiging kawawa sila. Kasi sila yung nandoon sa West Philippine Sea, mga taga Palawan. But, alam kong hindi naman po pahintulutan ng Panginoon yan. Dito na po tayo. Dahil ako po ang nakasakay sa isang bangka na ito, kaya ako po ang nakapag-video nito. Kasama ko po yung 3 kong apo at 2 kaibigan. Together with yung 2 bangkero po namin. Ihahatid nila po kami doon sa isla o doon sa baybayin para amin lalakarin ng 3 to 5 minutes ata para makapunta kami doon mismo sa river patungo doon sa underground river. Yan. Maganda naman ang hindi ito mismo sa laot kasi sa laot siyempre West Philippine Sea, balik dito lang yan, malapit-lapit sa may tatabi-tabi lang ng mga island na kung titignan nyo maigi ay napakagandang pagmasdan. Yan.
At sa malayo pa lang kung titignan ninyo ang napakasarap. Parang gustong-gusto mo na punta kasi ang ganda nga niyang tignan. Nakita doon ako doon sa para bang nakaangat lang siya, para bang yung island parang nakapatong. Kumbaga sa parang merong parang yung tubig doon sa dagat. Ano rin papasok pa doon sa parang pinaka-cave, parang kuwebang malaki yan. Pero hindi naman. Nakikita nyo na yung island, yung mga mountain na yan, di ba? Yan. Tingnan nyo maigi. Yung ilalim niyan, pwede nyo pang pasukin. O medyo malakas-lakas sa loob nyo, kasi adventurous kayo masyado, at okay naman. Yung rock formation ng dagat. Ang ganda. Papunta na kami doon sa lugar na kung saan ihahatid kami patungo doon sa river, underground river. Kita nyo yung ano diyan, napakaganda, di ba? At kita nyo kamangha-mangha talaga ang gawa ng Panginoon. Yan, bumaba na po kami at sinalubong na rin po kami ng ibang kasama namin, mga anak ko. At pupunta kami doon. Ito na kami. At bago para magkaroon kami ng ay nagkaroon muna kami ng picture taking as our souvenir. Ganun, gaya, underground. Welcome to Underground River. Yan. At pagpunta namin doon ay 3 to 5 minutes. Maraming mga hayop kayo makikita dyan. Monkeys usually habang naglalakad kayo. May snake pa nga kami nakita, tsaka bayawak pero yung snake maliit lang naman. Ito na po kami, papunta na po kami doon sa underground river. Kapasok na po kami niyan. At kukwento ko sa inyo kung gaano ka kamangha-mangha ang cave na to. Napakuha pa kami ng picture as a memorabilia namin. Ayan, papasok na po kami ng cave. Ngayon, magle-lecture ako sa inyo tungkol sa about this cave. Puerto Princesa Subterranean River National Park. Tignan nyo maigi habang ako nagsasalita. Ito'y under UNESCO World Heritage Convention. Yung mga nakikita natin yan, yung mga cave na yan, yung mga stone na yan, it has a spectacular limestone course landscape with underground river. Yan, kita nyo yung mga kuweba yan, ganyan. Ito yung nadadaan natin river yan. Tapos yung kabila niya makikita mo yung mga rock formation, yan, mga limestone. It has a spectacular limestone course landscape with an underground river. Yan, dahil mo sinabi nyo, underground. Sabihin, mas malalim doon, underground. Kumaga sa taas, may underground. Diba? Yan. It emerged directly, sumisulpot ito directly sa dagat. Yung lower portion nito ay subject to tidal influences. Yan, yung lower portion niya, pwede magkaroon ng tidal wave o tataas ang ano niya. It has also representative significant habitat for biodiversity mountain to sea ecosystem. Kita niyo may mga batpa. The Subterranean River National Park encompasses one of the world's most impressive cave system. Ang ganda talaga kung makikita niyo pa. Namamangha ka sa gawa ng Panginoon. Kagila-gilalas talaga. It's picturing spectacular limestone cars, landscape, pristine natural beauty, and intact old growth forests and distinctive wildlife. It is an 8.2 kilometer long underground river. 8.2 to
It flows direct to the sea. Yung ilog na yan, flows na directly sa dagat. The chamber, yung pinaka-kwarto-kwarto chamber nila is 120 meters wide ang lapad and 60 meters high. At ang navigability lang nito is up to 4 kilometers inland. Yun. Mahirap siyang maabot na ng boat. Yung aming experience nga namin, 1.5 lang yun eh. Pag habang papasok ka pa ng papasok, pakipot ng pakipot. Paliit ang paliit yung way na hindi na magkasya yung boat. Malakas ang loob mo, swimming. Manlangin ka na lang. O kaya, ang talagang umano lang dito yung mga expert and scientists. It allows to be experienced by the general public, yung 4.5. Yung ayabi narating, yung 1.5 lang yan, yung may bangka. Pero pag wala ng bangka, pwede ka maglangoy. Yan. Who can view the magnificent rock formation on a river cruise. Yan, habang maglalakbay kami, tignan nyo, makikita nyo. Unequal by any other similar experience elsewhere in the world. But, in all our experience, sabi ko nga, we only reach 1.5 kilometers, since the other 3 kilometers should be reached by the experts. Yun. There are 8 intact forest formation doon sa forest na yun. May ultramafic soil, may limestone soil, may mountain forest, freshwater swamp forest, lowland, evergreen tropical rainforest, mangrove forest. At itong mga ito ay nagko-cover ng 3 barangay. Yung 8.2 kilometer na underground river na yun, may bundok yun sa ibabaw, sa ilalim underground river. 3 barangay ang nakakapag noon. Yan. The underground river is covered by National Integrated Protected Area System noong October ng 1992. At itong underground river na to is one of the 7 wonders of the nature. Kinonfirm na yan on January 28, 2012. Yan. It is possible to explore, but some of that will require swimming. Kasi maliit na talaga sa boat yan. Yan. It's directly underneath the St. Paul mountain range found in the midwestern coast of Palawan. Yun sa Palawan. Yung mountain range na yun, sa ilalim nun yung underground. Yung 8.2 na yun. You can see in the river of the caves, mga fish, crabs, giant spider, bats, swallow birds, and snakes. Pero usually, ang nakikita lang talaga yung mga bats na nakikita nyo nga, napakaraming bats. At swallow bird. Yung swallow bird, maliit, layang-layang sa Tagalog. Yung, pag nagkumain sila, doon sa ere mismo, doon na nila nilunguya. Yung mga nila, dinadulok at nilunguya ang kanilang kinakain. May flying fox, may flying squirrel, may Palawan stink badger. Yan. It is one of the longest underground waterways in the world. Isa sa mahabang underground river o waterway sa mundo. At ito rin yung last frontier ng Pilipinas through Palawan. Ito Palawan, last frontier, pinakadulo na. Mineral found in the cave were calcite, gypsum, apatite, barysite, strychnite, manganite, rhodochrosite, and petrolosite. And the rare mineral niya, yung rare mineral na nakikita, kasi siguro gusto tayong naaway tayo ng ibang bansa ng China kasi maraming mineral. Marami makukuha. And the rare mineral which is sabrinkite or manganese phosphate. Yan. Habi dito, yan. Tapos, ang mga rocks found in the massive limestone is the rock found is the massive limestone karst rock. Yan, limestone. Yung cave ito include the major formation of stalactite and stalagmite. Pag sinabi stalactite, it is calcium carbonate resembling an icicle hanging from the roof of the cave. Pag stalactite, nakahang siya na parang icicle. Samantalang stalagmite, yan naman yung calcium salt deposited by dripping waters that rises o tumataas mula sa floor o sa hiyig ng caves. Yan.
Maraming several chamber, o mga kwarto-kwarto yung mga parte-parte ng 360 meter long Italian chamber rock. Yan yan, sandstone, limestone, shale. Metamorphic rock like marble and shale. Yan, pag sinabi metamorphic, makikita naman natin na yung mga shale dyan, salt breather, fine grain, and easily eroded. Ano sila, madaling masira, madaling marupok, parang ganon, yung mga shale rock na yan. Yung sedimentary rock naman, form from pre-existing of rock of pieces of once living organism. So may makikita ka rin sedimentary rock doon na nagpo-form siya out of doon sa dati ng buhay na organism na namatay na, tapos nagiging ano na siya, abo, o nagpo-form na siya as a rock. Yung metamorphic rock naman, nagpo-form ito when it's subjected to high heat, high pressure, hot mineral fluid. Yan, kaya nagkakaroon namin na metamorphic rock. Yan. Maraming ditong inaano niya na sabi dito, yung sis is a type of metamorphic rock with lamellar mineral that easily seen. Makikita mo katulad yan, makikita mo yan dyan. Yung granite rock naman is indigenous rock composed of mostly two mineral, quartz, makikita ka rin dyan quartz, and feldspar. Intrusive rock that crystallize from magma. Siguro yung magma na nagpo-flow sa nag-crystallize na lang sila. Yung feldspar naman, yung aluminosilicate mineral containing varying amounts of potassium, sodium, and calcium. So nakita natin na maraming mineral, mga rock na to na hindi dyan sa cave na yan. Ang talagang napakadami na siguro kaya ginugusto tayong anuhin ng ibang lahi dahil sa mga deposited na mga rock o mga mineral na naririto. Katulad ng jasper, alam niyo ba ang jasper isa sedimentary rock din siya. Alam niyo pag sedimentary rock nagpo-form siya sa dating living organism, tapos nung namatay na siya, yung abo ay yung nagagiging abo, nagiging unti-unti nagpo-form siya ng rock. Made of silica yon, yung jasper and made of silica and related to microcrystalline quartz family pag na-smooth na siya, isa sa mga mamahaling gemstone. Alam niyo naman ang jasper, di ba? Yan. Tapos ang sabi rito, tapos yung agates, isa rin sa mga gemstone. Cryptocrystalline form of quartz. Translucent siya. Marami siyang color. Makikita niyo pag mayroong mga pendant o may mga jewel na yan, isa mga agates. Basalt naman is a palmitic intrusive indigenous rock formed from the rapid cooling of flow by viscosity lava rich in magnesium and iron. Kita niyo maraming makikita natin na kamangha-mangha doon sa na ito. Sabi nga, ano ba yung flora and fauna ng river? Ano yung pag sinabing flora is plants. At ano yung fauna? Pag sinabing yung fauna, animals. May 30 mammals, may 18 reptiles, may 10 amphibian, 41 butterfly species yan, tsaka 62 reef foss, 91 bird species. So may iba-ibang klase. Mga ilang species yan na makikita mo dito sa underground river na ito. At tunay na kamangha-mangha talaga kung susumahin mo. Sa pagpasok mo pala, makikita mo na nagkakaroon sila ng mga iba-ibang na hindi naman pinormahan ng tao, but nature itself form different images, minsan nga may nakita kami dito na images ng angel, images ng mga gulay, images ng mga inaanong mga Mary or what, ganyan. Kamangha-mangha.
na para pag titignan mo na hindi kayang gawin ng tao at tulay na mahirap i-explain na nagpa-form by itself ang nature, na hindi lang siya forming itself, kamangha-mangha yung ginagawa niya mismo, yung pag tulo lang ng tubig, 100 of years, nagpo-form siya, di ba, ng mga ganyan, mga crystallite, ng mga maraming mga pagpo-form ng mga rocks na to, ng mga pagkukuhanan ng maraming mga mineral dito sa cave na ito. At kung titignan mo, napakaganda at makapangyarihan ng Diyos na sa kanyang mga kamay ay kanya lang nilikha at sa kanya sinabi ang mga bagay na ito, na tayong mga tao lang ang mapapangalagaan natin, na pinagkaloob sa atin ang mga magagandang mga bagay na ito, na it's really wonderful, amazing, magnificent work of arts by God. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kayang gawin. Ikita mo yung mga kulay-kulay na yan. Ang ganda niyan. Namangha kaya ako dyan. Kumbaga sa paano nagka-perform na lang ganyan, di ba? The nature itself, pati yung mga naging tirahan na rin ng mga birds. Naging tirahan na rin ng mga, hindi lang mga birds yan, ng mga bats. Marami pa mga agay ng research ko rito, na marami rin pala mga nakatira dyan ng mga snake and giant spider na hindi natin nakikita. But they are so safety na doon lang sila sa isang corner o sa isang na hindi sila na nabubulabog ng tao. Yan. Makikita natin yung mga rock formation na nakabitin lang. Yung isa, titignan ko din yan, sa tabi lang namin, nakikita ko. It's so wonderful, sabi ko. Ang galing ng gawa ng Panginoon, sabi kong gano'n. At tunay na hindi natin mapapasabalian na hindi natin kaya yan, hindi kaya ng tao yan. Diyos lang makakagawa niyan, di ba? At ang tanging sige sa atin ng Lord, at tanging natin gawin ay purihin siya at we will just beholding the beauty of the nature itself, na kung saan nakikita natin itong mga kakaibang mga rock formation, pero iba-ibang klase yan, may mga mineral, kaya siguro ang iba naaano sa atin kasi gusto nilang agawin o kaya kunin. Sana naman hindi ganoon, di ba? At anuhin na lang natin yung irespeto natin kung ano man yung nandiyan sa cave na yan, mga nakatira ng mga animal na they are safe there. Meron silang munting kaharian diyan sa cave na yan, at tayo mga tao ay lang, tanging gawin lang natin ay respeto, tignan ng ganda, at makakuha ng mga knowledge about sa mga nakikita natin ng mga bagay na nandiyan sa cave na yan. Kaya nga, tama lang na maging isa sa mga 7 wonders of nature o 7 wonders of the world ang underground river sa Palawan, dahil sana ipapakita nito kamangha-mangha gawa ng Diyos. At yun nga, makikita palabas na kami. Makikita namin na palabas na kami kasi parang umikot kami, bumalik. Hindi ka pwedeng tuloy-tuloy na kasi kung sinabi ko pag tuloy-tuloy ka 4.5 km. Pakipot at pakipot, hindi na makakaraan ang boat.
Kung gusto mo, swimming ka na lang. Kung medyo expert ka at malakas sa loob mo, turuan na lang. Ang ginawa namin, turn back na lang. Yung 1.5 na yon, turn back na lang kami para kasi yung pinaka doon sa talagang malawak doon parang cathedral type, na malawak siya, doon na lang kami umikot. Yan. Umikot kami diyan, at pagkaikot na yan, na yung papalabas na ng cave na to. At kita pa rin namin, sabi niya, wag masyadong yun, titingin sa taas kasi baka maihian ng bats. Kasi maraming mga bats, iba yung amoy sa loob, very pungent, ang mapanghi talaga. Pag hindi mo kakayanin, baka masuka ka. Kasi isang kasama ko na hilo. Oo, isang kasama ko na hilo siya sa baho nung panghi, yung ihi ng tawag dito, yung ihi nung mga bats. Ang dami mga bats dyan na tama nagliliparan mismo sa niya. Yung mga bats na yun, hindi dyan hindi doon sa pinakaloob sila dito lang malapit sa loob, sa labas, kasi para paglabas nila hindi sila hindi katulad doon sa na di ba yung papakip kayang pumasok pa sila, hindi lang dito lang sila sa may bandang labas. Ang niyan, yung mga bats na yan. Pero wala akong nakitang swallow birds. Siguro dahil hindi kami gano tumingala. Puro mga bats, yung mga lipad-lipad lang, siguro mahalo-halo na lang sila doon. Pero napakarami nila at pag tulog sila, pag gusto nila lumabas, madali sila makakalabas. Diba? Hindi man gano'n nakakakita ang tawag dito, ang bats. Pag lang sila sa sense of nila para makapunta sila sa paglabas nila kung saan sila pupunta. Kaya sorry nga, maliliit lang naman yung mga bats na nandyan. Nung pumunta nga, nandun nga sa aming transient house na pinuntahan namin, may naligaw na bats maraming bats na naligaw dun. Akala namin kung minsan, siyempre pag hindi ka may mga, sabi mga dalay mga bats na parang mga ibang yan. Pero ang totoo niyan talaga, lang, mga lang sila. Kasama yan sa mga, kumaga sa marami mga kaisipan ng mga aspong daw, water, hindi, ang bats talaga is kind of, yan, mammal yan, hindi yan ibon. At, naipapakita na, ang ganda, at kitang-kita nyo naman, kita nyo yan, ang ganda kaya niyan. Kitang-kita mo yung ibang ng rock. Akala mo babaksak, akala mo nipis-nipis, nakala mo pag kita nyo na, papalabas na kami, kita nyo na liwanag na yon. Papalabas na po kami ng cave. Turn around lang kami, bumalik lang kami uli. Turn around, pumunta kami pag turn around lang. At yan, palabas na po kami ng cave niyan. Kita nyo nakalutang yung diba, yung mga rock formation. Nakalutang sila mayroon sa river. Ayun mo, meron man nakadikit na doon sa river. Pero pag hindi ko nga alam kung nagkakaroon ng pagtaas ng kasi malapit sila sa dumidiretso sila sa dagat yung ilog na yan, nag-i-emerge sila sa dagat, so sumusot po, tapos nagko-connect yan sa dagat. Okay, ito mo, okay na raw, okay na kami, nakita nyo na yung labas at wow, pag nandoon ka parang walang katapusan, pero pag nakalabas ka na parang makakahinga ka na ng maluwag. Pag doon sa mga nervyoso. Pero sa amin, napanganga na lang kami sa ganda ng caves.
ng mga rock formation, ng mga rock na nandoon, ng mga mineral na nandoon, stalactite, stalagmite, mga na nandoon. Rising from the floor and hanging sa ano, yan yan. Katabi ko wala Kita nyo sa gitna, doon pa lang sa unahan, makitang-kita nyo na yung ganda ng ano, di ba? Kita nyo yung ganda ng mga formation ng mga rock, ng mga, marami yung mga mineral. Ayan na. At, kabalik na kami. Ay, kita nyo yung unggoy. Yan na nanay yan eh, nanay, may baby karga yan. Yan, may pa-uwi na kami niyan. Pabalik na po kami niyan sa mainland. Sasakay kami uli ng boat. Patungo, pabalik na yan. At ito na po, pabalik na po kami uli mula doon sa pinuntahan namin. Mula doon sa cave, mula sa river, ay pabalik na po kami diyan sa mainland. Yan, nung pabalik na kami, medyo maalon. At it takes pala mga pag papunta ka doon, magtitake ka ng boat 20 minutes. Tapos mga 30, mga 1.5 hours ang i-spend mo. 20 minutes, 40 minutes. Magtitake ka ng mga 40 minutes, mga 1 hour 15 minutes, so 1 hour and a half. Yun. Wala pagpunta mo doon, tapos pagpunta mo sa river, tapos pagbalik mo, yan. Siyempre, maaari siyempre, picture taking pa, mga 1 hour and a half to 2 hours ang i-spend mo pag gusto mo pumunta dyan sa Palawan, Subterranean, Underground River, National Park. At yan, nakita nyo yung pabalik na kami. Nung papunta kami, hindi maalon. Pero ngayon medyo maalon. Pero okay naman. Masarap namang ano siya. Yung dalawang kasama ko ayun, si Isay at si Ying. Sumakay sila ro sa harapan at gusto raw nila sa harapan. Pabalik na po kami. Kitang-kita nyo yung ganda ng bundok. Thank you so much for your support and always pauwi na po kami niya, Palawan, pauwi na kami, pabalik sunod na ano ko yung tungkol naman sa shore, pabalik. Ito sabi sa inyong bundok, underground river yan, 3 barangay yan. Thank you so much, see you in my next video. Love you all, bye bye.